dakila. Salamat sa iyong mga gawa sa buhay namin. Salamat po Diyos sa patuloy na nagkakaloob ng kalakasan, pisikal, higit sa lahat sa kalakasang spiritual. Panginoon Diyos, ang araw na ito ay para sa iyo at sa iyo lamang. Sa iyo lamang inihandog ang lahat ng bagay. Kami ay tinuruan mo na magpasalamat sa lahat ng bagay. Kaya salamat Diyos sa umagang ito. Ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming pinapasalamatan. Salamat po Diyos sa iyong gabay. Salamat sa patuloy na pag-akay sa aming buhay. Kami ay nabubuhay sa napakasama ng sanlibutan. Napakagulo ng sanlibutan. Subalit ikaw ay nangako, O Diyos, na iyong sugo ang iyong banal na Espiritu. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang aakay sa amin sa lahat ng bagay sa buong katotohanan. Magpalain ka, magbanal, salamat sa araw na ito. Ako'y sumasampalataya na bawat isa ay nakapaghandog sa iyo ng buong puso at lakas. Aming mga kaluluwa ay aming patuloy ihandog sa iyo ang munting buhay na ito, O Diyos. Bless your word, bless bawat isa at ang bawat bahagi ng ministry. Palain ang lahat ng bagay at sa iyo lamang mabalik. Puri pasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Lahat ay maraming makakaupo. Praise the Lord. Hello, Mike. So this afternoon ay meeting sa Angono. Pwede pa ikuha, brother, yung tubig ko na iwan ko dyan sa may likod ni brother. Yan. Brother James, yung tubig ko dyan sa likod. Naiwan ko dyan sa likod. Kay brother John Peter. So this afternoon ay meeting sa Angono. At I'm not sure kung makasama ako dahil medyo masama aking pakiramdam. So next Sunday naman ay joint fellowship sa ating sama sa prayer. Diyos ang magkaloob ng mga pangailangan. Okay, so this morning, guys ko lang mag-share ng ilang mga bagay. Salamat sa mga handog na awit. Hindi man ako naka-join. Alam ko na kayo ay pinagpala ng Diyos. Maging sa mga testimony sa araw na ito. So let's open our Bible in Romans chapter 12. Romans chapter 12. So ating basahin ng verse 1 and 2.
Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, that you may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Can you say amen, mga kapatid? So, ito yung ating pag-usapan this morning. Brother, ano na lang yung aking paksa, hindi ko nabigay. Hello. Hello, mic test. So, ano lang, brother, ang title. A living, holy, and acceptable worship. So, kahapon ay may mga ilang bagay kami pinag-usapan and hindi na namin masyadong napuntahan ito kahapon sa aming paksa na dapat ay aking isi-share sa kanila. So, ating pag-usapan itong a living, holy, and acceptable worship. By the way, hindi ko na nabanggit sa inyo last time dahil nga kami nasa Bulacan. So, nung March 13 yata yun, Friday, kami ay nasa Bulacan din, Pampanga I mean, nakausap namin ng isang magagawa. Siguro kung kilala niyo si Pastor Joaquin Elivera. Siya ay na-invite na rin ni Pastor Joe sa church nila to preach. At siya ay na-meet namin na rin namin sa Kabadbaran, sa Mindanao. At nagkaroon na ng kaunting acquaintance and then sharing at ilang pag-uusapan tungkol sa ilang doctrine. So maganda naman po yung resulta ng aming pagpunta doon. At actually, meron nga sa invitation, meron silang joint fellowship this coming April 1 to 5. At meron siyang invitation din sa atin. At si Pastor Joe ay meron dong slot para mag-preach Saturday evening. At nisip ko na pumunta doon, mapatay dumaten na kahit isang gabi lang sa Friday night. That is April 3. Loobin ng Panginoon. So, sa atin naman mga kapatid, at sa ministry nila ay hindi naman nagkakalayo sa mga doktrina, sa mga aral. At siya ay tumigil lang siya ng pagsama sa mga ilang ministers meeting na ginaganap ng mga 90s, early 2000 dahil nga sa mga controversial, sa mga hindi maayos na pag-meeting ng mga gawa. So siya ay katulad din natin na ayaw niya ng kaguluhan, ayaw niya ng mga kasama na magugulo sa fellowship na ang sabi ni Paul na ang kanilang mga Diyos ay ang kanilang mga tiyan, kanilang mga personal interest. So tumigil siya ng pagsama sa mga minister meeting dahil nga magulo, hindi maayos. At yan din ang isa sa reason kung bakit tayo noon late 90s ay humiwalay na rin sa fellowship sa Metro Manila dahil nga sa ganong mga bagay. At dahil na rin sa mga doktrina na hindi nila matanggap ang ating stand. Pagdating sa 70th week of Daniels ay the same sa atin, 1 week left. 7 thunders, ganun din. 7 men of God na ibabangon sa huling mga araw. Sa Godhead ay hindi naman nagkakalayo at maaaring kung mayroon mga bagay na konting difference, naniwala kami na yun ay may magagawa pa ang Diyos. At siya na rin nagsabi na I rather be with the man, sabi niya, na tama ang spirito kahit na mali ang doctrine. Yan ang sabi ng prophet sa ating panahon. Kaysa sa tamang doctrine, mali naman ang espiritu. Dahil kapag tamang ating mga spirit, mayroon pang panahon para iayos ng Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. So,
ating sama sa prayer yan mga kapatids. At si Pastor Joe ay nangaral na rin doon sa kanila one time last year. At actually, nung kami ay nagkita doon sa CDO, yung last time na kami nagkita doon sa Joint Fellowship, sinabi niya rin sa akin na invite kita Pastor sa aming gawain. Pero wala pa naman siyang binigay na invitation since bali parang 1.5 years na rin nakalipas. Okay, so ating sama sa prayer. At ngayon, I think na siya ay nasa Camiguin ngayon sa gawain doon. Okay. So dito sa ating binasa, gusto ko lang bigyan ng pansin ng ilang mga bagay. At dito ay maaring minsan ay or tayo ay nasanay kung ating titingnan ang mga talata natin binasa, especially yung verse 1, ay maaring ang ating first thought or impression or understanding na ito ay pinapatungkol ni Paul sa paghahandog sa Diyos sa magitan ng awit pagsamba. Now, itong passage na ito ay nagpapakita rin sa atin ng motivation kung paano tayo sumamba sa Diyos. Ang sabi diyan, through the mercies of God. Ito yung dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, because of the great mercies, because of His mercy and grace na ginawa sa atin. At maraming bagay tayong dapat na ibalik sa Diyos, pasalamat, pagsamba, pagpuri sa maraming bagay na ginawa niya sa atin sa magitan ng kanyang espiritu, sa magitan ng kanyang walang hanggang biyaya, ang kagalakan sa magitan ng kanyang espiritu pa rin, kaligtasan, pananampalataya, kapayapaan, kalakasan, karunungan, katuwiran ng Diyos, higit sa lahat ay ang buhay na walang hanggan. Yan ang ating mga ipinagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba mga kapatids? Kung bakit tayo may pagpuri, kung bakit tayo may pagsamba sa kanyang kadakilaan. And also we acknowledge the Lord sa magitan ng mga karunungan na ito o pagkaunawa, ay nakikita natin ang maraming bagay na ginawa ng Diyos, lalo na kapag usapan ng kanyang attributes kung sino siya sa buhay natin. Kaya mayroong isang awit na nagsasabi, yung awit na Tagalog na minsan na inaawit, inahandog natin na bakit ba tayo nagpupuri sa Diyos? Bakit ba tayo sumasamba sa Diyos? Amen. Hallelujah. Hindi dahil sa tayo ay nakaranas ng mga kagalingan, maaaring kasama yon, pero hindi talaga yon ang dahilan. Maaaring tayo ay pinagpapala materially, maaaring tayo ay malusog sa pangatawan, maaaring isa lang yun sa mga dahilan. Pero bakit ba tayo sumasamba at nagpupuri sa Diyos? It is because kung sino siya sa buhay natin. Amen. Because of kung ano siya sa ating buhay. Kung ano yung kaniyang attributes na nagmanifest, nakita natin, naranasan natin, higit pa sa mga kagalingan, higit pa sa mga bagay na ginawa ng Diyos. So, maraming paraan o maraming dahilan para sumamba sa Diyos. Pero kung atin titingnan sandali itong talata nating binasa, itong salita na service sa ibang salin ay ganitong sulat. Sabi diyan, I urge you therefore, sa NASB version, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Dahil ang salitang service dito sa Greek word na latreia ay may ibig sabihin na any service or administration which is the service of God. Ibang kahulugan niya, the service and worship of God according to the requirements of the Levitical law.
Kung babalikan natin ang Old Testament. Ang service niyan ay may ibig sabihin, the service and worship of God according to the requirements of the Levitical law. Ibig sabihin, sa isang kahulugan pa niya, to perform a sacred services. So, hindi lang po siya basta tumutukoy sa paraan ng the way na tayo ay sumasamba sa Diyos through singing. So, kung babalikan natin ang lumang tipan, paano ba ginagawa dito ang tinatawag na paglilingkod sa Diyos? Na ito ay ginawa sa panahon ng ang bayan ng Diyos ay ilabas sa Egypt at sila ay dalhin sa Promised Land. At maging man sila ay nasa paglalakbay, sila ay binigyan ng Diyos ng tabernacle of meeting kung saan sila magadaos ng paglilingkod sa Diyos, paghahandog ng hain para sa Diyos, para sa kanilang kasalanan. At ang scripture na sabi ni Pablo na yun ay mga shadow of the good things to come. And as we know, sa ilalim ng biyaya, ay hindi na natin ginagawa ang ganung bagay. Hindi na tayo pumapatay ng hayop, hindi na tayo naglalaan ng panahon para maghain sa Diyos sa ganung paraan. Subalit kung ating babalikan sandali ang Leviticus chapter 1, or actually ito ay Leviticus from chapter 1 to chapter 7, ay marami pinakita dyan kung pag-uusapan ang service to God. It was a precise ceremonial process designed to establish atonement and maintain a covenant relationship between God and His people. So yung paraan ng paghahain ng bayan ng Israel sa Diyos ng mga hayop, ayun ay paraan ng Diyos para sila ay para ma-establish ang atonement between God and man, God and His people. At dahil kung hindi nila gagawin ang bagay na yun, hindi ang Diyos magagawad ng tinatawag na atonements, paglilinis, pagpapabanal, at pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. So the process generally involved the offerer, yung naghahandog, which is, of course, alam natin yung mga priest. So sila yung tinatawag na sila yung mga worshiper. Sila yung gumagawa ng paghahandog sa Diyos. Sila yung tinatawag na the offerer, the priest in a multi-step physically interaction at the tabernacle or the temple. So paano nila ginagawa yung paghahandog sa Diyos, yung tinatawag na service to God, which is ito yung pagsamba na ginagawa nila sa Diyos. Of course, una sila ay pumipili ng hayop. Kung nyo na lamang review ang Leviticus chapter 1 yan hanggang chapter 7. Pumipili sila ng hayop without blemish, as we know the scripture. Kinakailangan na ito ay walang anumang uri ng tawag niyan, kapintasan. Tawag niyan, walang sakit, walang anumang uri ng makikitang pangit na bagay doon sa halimbawa sa lamb o sa tupa. So, pag nakapili na ng hayop, ang gagawin nila, dadalhin ang sacrifice sa tabernacle of meeting. At mayroong isang portion doon na maglilay ng hands ang priest. Ipapanalangin yung hayop na yon. And then, papatayin siya. And by the way, yung paglilay ng hands ay nag-symbolize siya ng pag-transfer. No, it symbolizes the transfer of the worshipper's sins or guilt for dedication unto the animal. So yung hayop na yon becomes a substitute doon sa tao na yon sa kanyang mga kasalanan. So papatayin ng hayop at ang balat ay, ang dugo ay dadalhin sa altar. I-sprinkle yan. Ihahag, isasaboy against all sides of the altar. So yung tinatawag natin na atonement, the blood represents the life of the animal being given to cover the sins of the worshiper. So yun ang ginagawa doon sa lumang tipan. Yung dugo na sprinkle doon sa altar ang siyang tumataki pansamantala.
sa kasalanan ng worshiper, yung naghahain. And then, ihahanda yung carcass. So, may tinatawag na preparation of the carcass. Babalatan yan, lilinisin. Yung mga inner organs and legs are washed with water, symbolizing inner purity and outward cleanliness. So pagkatapos yan, may prepare, malinis, and then saka naman ito ay susunugin sa altar. So ito yung paraan sa lumang tipan na tinatawag na service to God. At ito yung worship na isang bahagi ng worship na ginagawa sa lumang tipan para ipakita sa Diyos ang pananampalataya o pagkilala na ang Diyos ay Diyos na matuwid, ang Diyos ay Diyos na merciful, ang Diyos ay Diyos na mabiyaya, higit sa lahat, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen. Subalit gayong paman, as we know, sabi ni Paul sa Hebrews, hindi iyon nagpasakdal sa bayan ng Israel. Yes. Hallelujah. So ito ay hindi na natin ginagawa, as we know, sa ilalim ng New Covenant, dahil meron ng inilaan ang Diyos na perfect sacrifice, which is Jesus Christ. Pero doon sa ating teksto na binasa kung ating babalikan, ang sabi ni Paul, ating daw i-present ang ating bodies a living and holy sacrifice. It's about presenting your body, your whole life sa Diyos. Atin daw ihahandog, hindi lang ang ating katawan, of course, kundi ang ating buong buhay. I-present natin na ito ay malinis, banal, kalugod-lugod ang ating buhay sa Diyos. Ang pinapakita dyan ng ating mula, of course, mula doon sa ating puso, sa ating kaloob-looban, hanggang sa ating laman, ito ay pagpapakita na ang lahat ng ating bahagi ng ating pagkataong loob, lahat ng bumubuo sa atin ay ating ihahandog sa Diyos. Ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating kamay, ang ating buong katawan, ang ating mga paa ay ihahandog sa Diyos. Tanda na tayo ay mayroong tinatawag na pagsusuko ng buhay sa Diyos. Amen. Mga kapatid, wala pong nagsusuko ng buhay partially. Wala pong inilibing na namatay, walang inilibing na hindi po nailibing ang buong katawan. Walang nabautismuhan na ang kanyang katawan ay kalahati lamang na ilubog. Ang bautismo ay tanda ng paglibing sa kamatayan, katulad ng kamatayan na nangyari sa Panginoong Kristo Jesus. At ang sabi ni Paul, tayo ay nakabahagi sa kanyang kamatayan through baptism. Amen. At kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, sabi ni Paul, tayo ay naging kalakip na kasama niyang nabuhay na maguli mula sa kasalanan. Yes. Hallelujah. So ang idea dyan na pinapakita ni Paul is to present our bodies, our lives. In other words, ating ibibigay ang ating buong buhay sa Diyos. Ang buong control ay ating ibibigay sa Diyos. Amen. Ang buong pagpapasakop, katulad doon sa literal na sacrifice, it was given totally doon sa altar. Walang tinira doon, kahit yung kaloob-looban niya, yung mga bahagi ng katawan ng hayop ay susunugin niyan. Walang itinira doon na bahagi ng katawan ng hayop, lahat ay inialay nandun sa Diyos, tanda ng pag-sacrifice ng buong bahagi. Yung hayop na yun, yung animal, yung kordero, yung tupa, or baka man ang ihandog. So pinapakita dyan ni Paul ng ating buong buhay ay ating ipapasakop sa Diyos. At doon sa talata, kung ating papansinin, ay wala doon yung pinapakita si Paul na paghahandog in a way of singing. So wala tayo doon sa context ng talata, wala tayong makikita na ito'y sa paraan ng pag-awit. Kaya nga sabi ko sa inyo one time, di ba? Totoo yun na tayo ay nasanay for a while, sabi natin for a long time, hindi man lahat,
or maaring majority, ay nasanay tayo na tayo, kapag tayo magsabing sasamba, ako ay sasamba sa Diyos doon sa aming iglesia. Or linggo na naman, ako ay sasamba sa Diyos. Dahil nga mayroon tayong kaisipan, maaring tayo ay nasanay na kapag tayo ay sasamba sa Diyos, ay sa pamamagitan ng pag-awit. Sabi nga kahapon sa mga kalakihan, kahit ang awit ay joyful or solemn, ito ay pwedeng gamitin natin sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. So hindi po ibig sabihin na joyful is praise and solemn is worship. At yung isang bagay na magandang tingnan sa part na ito, mga kapatids, bagamat hindi naman natin sinasabi na mali ang umawit ng solemn at sumamba sa Diyos. So bahagi lang yun, mamaya natin titingnan. Bahagi lang yun ang pagsamba. So tayo ay sumasamba sa Diyos, ang sabi ni Paul, in a renewed minds, in a renewed or cleansed minds, hindi sa ating mga emotions. Okay? Tayo ay sumasamba sa Diyos, and I hope kanina sa pag-awit natin, sa pagpuri sa Diyos, of course, hindi mawawala ang emotion, pero hindi yun ang nagdadrive sa atin. Merong higit na dahilan para sumamba sa Diyos. Unang-una, tayo ay mga anak ng Diyos na iniligtas ng Diyos. Mula sa kamatayan, sabi ng Scripture, inilipat tungo sa kagilagilas na liwanag, kaluwalhatian ng Diyos. It's more than material things. Hindi mali magpasalamat sa mga material na bagay, sa mga blessing ng Diyos. But as we worship the Lord, it is more than material things, it is more than the emotions. Dahil kapag ang ating emotions ay ginamit natin sa pagsamba sa Diyos, maliban na ito ay sakupin ng Espiritu ng Diyos, ito ay magiging, parang kumbaga ay magiging destructive or out of control. Kaya nga sa mga Pentecostal movement, di ba? Sa mga early years, lalo na, hindi ko lang alam sa ngayon, pero ngayon meron pa naman nakikita na sobra naman yung kanilang praise and worship, na pati ba naman yung mga upuan kailangang ibalibag, mga instrument ay binabalibag, electric pan ihagis, dahil yun daw yung move ng Espiritu ng Diyos. Eh, napakayaman naman nila. Pag nasira yung electric pan, bili ulit sila. Bili ulit ng mga gamits. So, hindi ito isang mabuting bagay. Hindi mali na tayo ay umawit. Of course, with emotion pa rin yan. Nagagalak ka, umiiyak ka. Pero isang bahagi lang yun ng pag-express ng kadakilaan ng Diyos. Ang sabi ni Paul, tayo ay, at ibalikan yun, tayo ay mayroong karanasan ng transformation by the renewing of your minds upang ating ma-prove what is good and acceptable and perfect will of God. So mayroon ng kinalaman ito sa ating mga puso at kaluluwa. Ang ating mga pag-iisip ay nakaranas ng pagbabago. Kaya nga sabi ni Paul, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang mga bagay pawang mga bago. Kung noon ay masyado tayong emotional, ngayon ay hindi na. Ang Espiritu ng Diyos ay meron ng kalayaang gumawa. Ang ating mga emotion ay naipapasakop na natin sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, and that's why nagiging genuine ang worship. Nagiging totoo ang pagsamba sa Diyos. Otherwise, tayo ay magiging, sabi ni Jesus, kayo ay mga hypocrites sa panahon niya, sabi niya. Nililinis nyo yung labas ng mga nitso, pero yung loob niyan ay napakaraming mga mababahong buto. So, ganun ang kalagayan ng tao na walang karanasan ng renewing of minds. Walang karanasan sa apoy ng Espiritu ng Diyos. And that's why marami sa ating panahon na dinadala na lamang ng emotion ang pagsamba sa Diyos. Tinutulak na lamang
ng mga masarap na mga simoy ng o mga tawag niya mga tugtugin na nagpipit sa desire ng kailang mga puso. Yung pinapaganda nila yung aura o yung ambience ng hall ng tawag niya ng venue para yung mga tao na makakarinig ng mga awit without truth. Ang mga tao ay umaawit sa Diyos na walang karanasan sa espiritu at katotohanan, kundi puro emosyon. Yes. Di ba? Pagka tumugtog na yung pianista, na isang malumanay na awit, kapag meron ng mga usok-usok sa gilid ng mga effect, ang mga tao madaling umiyak. But sad to say, ang mga tao sa ating panahon ay walang karanasan sa totoong kilos ng Espiritu ng Diyos. Yes. So people tend to be caught by this emotion through worship. Salamat dahil mayroong sinabi si Paul na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Kapag ating naranasan na sumaatin ang kaisipan ni Kristo, hindi tayo magde-desire. Hindi tayo maghahanap ng mga bagay sa lupa. Ang ating magiging kaisipan, desire, ay sa mga bagay ng Diyos. Amen. Ating ibibigay ang ating buhay, paglilingkod ang lakas, ang buong buhay na ito para lamang sa Diyos. Hindi natin ibibigay sa mga bagay sa lupa. Ang sabi ni Jesus, we can never serve two masters at the same time. Amen. Hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang amo. Right. Amen. Ngayong linggo ay sumasamba sila, tumataas ang kamay umaawit sa Diyos. Pero paglabas ng mga iglesia, paglabas, pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Sabado, balik sa kasalanan. Right. Nakakatuwa naman, isang video clip nakita ko, yung isang priest ay nag-sermon. Meron na sila ngayong sermon. Or isabihin, meron ng kaya paano nakakita, nakaka-realize. Pinagsabihan niya yung kanyang iglesia, bakit kayo? Sabi niya, kapag nasa loob kayo ng gawain, ang ayos-ayos ng damit niyo, nakadress kayo. Pero pag kayo ay nasa labas, naka-sleeveless, naka-tubeless, o anong mga bagay na malaswa, isipin niyo, mga ano yun mga so-called priest na walang karanasan sa katotohanan. Pero meron na silang nasisilip. Dahil totoo ang scripture, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbago sa kanyang plano, sa kanyang kaisipan. Amen. Kayo ay magpakabanal because I am holy, sabi ng Diyos. Yes. Kailangan nating lumakad in truth, in spirit. Kailangan natin totoong maranasan ang pagkilos ng malaya ng Espiritu ng Diyos. Ihandog ang ating mga buhay na isang hain na handog sa Diyos na wala tayong reservation. Pagdating sa labas, pagdating sa kinabukasan, balik na naman sa pagpapasuway sa salita ng Diyos. At maraming mga tao ang guilty sa ating panahon sa bagay na yan. So masyado na nahuhook ang mga tao in music, in singing, para ipakita daw na ito ang worship sa Diyos. Kung kayo ay aware sa isang kilala na singer-writer, kung hindi nagkakamali, Ron Kenoly ba yung pangalan nun? Parang si Ron Kenoly. Meron siyang statement na binigay. Sabi niya, I will teach you how to worship. At ang sabi niya, ang pagsamba sa Diyos ay ganito, pag-awit. Yung mga awit nating binibigay sa Diyos, this is the true worship. Naulitin ko mga kapatid, walang mali sa pag-awit, pero hindi yun ang tunay na pagsamba. Yes. John chapter 4 verse 24, sabi ni Jesus, God is Spirit. Amen. Pinapakita sa atin ng Panginoon, telling us that the true worshipers will worship God in spirit and in truth.
sa umagang ito, ganito ba ang ating karanasan? We're worshiping the Lord in spirit and in truth. Amen. Ang ating mga puso't kaluluwa ay mayroong totoong karanasan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Totoong naranasan natin yung apoy ay tumupok ng ating buong pagkatao na ating inihandog sa Diyos. Hallelujah. At tayo ngayon ay nabubuhay in truth, lumalakad sa pananampalataya, sa katotohanan, guided by the Spirit of truth sa ating panahon. Sabi ni Jesus, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. But what is happening sa ating panahon? And I pray mga kapatid, hindi tayo ganun, na kapag tayo ay nasa loob ng gawain ito, sakala natin ay isip na ako ay sasamba sa Diyos. Kapag tayo ay aawit na, ako ay sasamba sa Diyos. And minsan, kung hindi tayo aware, ang ating pag-awit, ang ating sinasabi na papuri at pagsamba sa Diyos is driven by our emotions. Dahil ba tayo ay blessed materially? Dahil ba tayo ay physically ay malakas ngayon? Dahil ba tayo ay maraming mga achievements, maraming mga accomplishments sa buhay na ito? Pero sino sa umagang ito ang kahit man gaano kaliit ang iyong tinanggap sa araw na ito, ay kaya mong sumamba sa Diyos? Kahit ang iyong katawan ay pinahihinan na ng karamdaman, kaya mong itaas ang iyong kamay, purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos. Kahit ikaw ay nawala ng trabaho kahapon, natapos ang contract, kahit umihina ang negosyo dahil sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng gasolina, ako'y sasamba sa aking Diyos. Dahil ang Diyos ng ating mga magulang ay Diyos na provider. He's a great provider. Amen. Siya ay Diyos na kayang mag-supply ng lahat ng ating pangailangan. Hallelujah! Sabi ng Scripture, kailanman hindi umiksi ang kamay ng aking Diyos. Amen. Kailanman ang Diyos ay hindi nabingi, hindi nabulag. Nakita niya ang ating mga pangailangan. Amen. And that's why tayo ay sumasamba because of who He is. Yes. Ang worship dito mga kapatid is proskuneo. Dito sa John 4:24. Those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Ang worship dito is proskuneo. That means to give reverence or to adore. So ito yung ating ginagawa na paghandog. To give reverence, to adore. Umaawit tayo in adoration. Sumasamba tayo by glorifying the Lord, by magnifying God. So ito yung pagsamba na sinasabi ni Jesus, those who worship, those who will adore God, those who will magnify God, must adore or must magnify or must worship in spirit and in truth. Pero itong pagsamba na ito ay hindi po limited to one act. Hindi po ito limitado lang sa isang gawa. Kaya nga aming sinisikap na ipakita sa inyo na kung tayo nasanay na kapag tayo umaawit saka lang tayo sumasamba, bahagi lang po yun ng ginagawa natin na pag-adoration sa Diyos. Kapag tayo ay in meditation, worshiping God, or umaawit man tayo, yun ay isang maliit na bahagi lamang to adore. O hindi naman sabihin na minamaliit natin, no? Or bahagi lang. So yung word na lamang na part. Pero yung pinapakita ni Paul na worship, ito ay tinatawag na service to God. Sa isang salin, binanggit doon yung service to God. So balikan natin yan. This is yours, sabi diyan, present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So binigay na sa inyo kanina yung word na service is to serve the service of God. Paglilingkod sa Diyos. And that's why, pagdating doon sa kaisipan ni Paul, hindi po limited lamang sa isang act ang worship, yung pag-adore,
yung bahagi nating pagsamba kapag tayo umaawit sa Diyos. Kundi ang worship can include, unang-una na, praying. Kapag tayo ay nananalangin, tayo ay sumasamba sa Diyos. Worship can include praying, reading God's Word, meditation. Yung ginagawa ni Haring David, madalas siya nagme-meditate sa Diyos. Singing, so yung ginagawa natin. Participating in communion, and isa rin sa mahalaga, yung paglilingkod sa mga kapatid. So lahat ito ay bumubuo sa tinatawag na pagsamba sa Diyos. At ito yung sinasabi ni Pablo na ating ihandog ang ating katawan, ng ating buhay sa harapan ng Diyos, hindi lamang para mag-adore sa Diyos, kundi para gawin ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina na masanay na tayo na hindi lang tayo dapat tuwing Sunday, katulad nating iniisip na pag linggo na naman bukas ako isasamba sa Diyos. Pero hindi pala ganun. Mula unang araw ng isang linggo, mula sa araw na ito, bukas, makalawa, hanggang Sabado, tayo ay nasa panahon lagi ng worship. Amen. Ang ating buhay ay lagi in worship sa Diyos dahil hindi natatapos ang ating bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sino sa atin ito baka nakalimutan na mag-meditate through the Word of God? It is also an act of worship. Sino sa atin na hindi nananalangin sa bahay? It is also an act of worshiping the Lord. Meditating the truths. Hallelujah. At kasama na yung paglilingkod sa isa't isa. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Paul, ang inyong mga ginawang mabuti sa pag-ibig ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yes. Amen. Dahil yan ay mahalaga sa harapan ng Diyos. So ano ang pinapakita ni Paul na true worship? Na kahit man si Jesus, ang sabi niya, ang mga sasamba sa Diyos ay dapat sumamba in spirit and in truth. So ang tunay na pagsamba, ito ay sa aking nakita by the grace of God, it is about knowing the truth, believing the truth, yung pananampalataya mo na ikaw ay hawak sa katotohanan na iyong tinanggap. Ibigin mo yung truth sa buhay mo at higit sa lahat, ipapamuhay mo ang katotohanan sa buong buhay mo. Amen. It's about loving the Word of God. It's about believing and living. Holding, sabi ni Paul, hold fast your possession of your faith. Holding fast the possession of your faith. Dahil dito tayo itinayo ng Diyos. Amen. Dahil ito yung ating lakas, ito yung ating buhay. Kapag tayo ay nalalayo, di ba? Sino sa atin nakakaranas kapag tayo nalalayo sa Espiritu, sa presensya ng Diyos, parang nararamdaman natin na nananamlay tayo. Also in spirit. Yes. Amen. Totoo ba yan? Sino nakakaranas niyan? Dahil kapag hindi niya naranasan, there's something wrong sa inyong paglilingkod sa Diyos. Yes. Hallelujah. Kaya nga yung desire, yung pagkauaw ay hindi nawawala sa matunay na mga anak ng Diyos. Amen. Kapag tayo nawala for a while, nandun pa rin desire. Hallelujah. Sabi nga David, oh come, let us go unto the house of the Lord. Amen. Sabi niya, ako'y nasiya, nagalak nang sabihin ng aking mga kasama, ng aking mga ka-fellowship, ng aking mga kapatiran, come, let us go unto the house of the Lord. Hallelujah. Dahil hindi na po, hindi na dapat mapapatid yung desire, yung pagkauhaw. Because naranasan mo ang truth sa buhay mo, naranasan mo ang pagkilala sa tunay na Diyos. So ano yung pinapakita dyan ni Pablo? It is conviction followed by affection. Affection that is a response to truth. So meron pa rin of course affection, yung pag-respond sa truth. Hindi dahil sa ikaw ay, tawag niyan, ikaw ay nadadala lamang ng mga awit.
nadadala ng mga worship, nadadala ng mga emotion through singing. Kaya nga 'di ba, meron tayong mga karanasan. Yung isang napakainam na revival minsan in singing, in worshiping. Pero paglabas ng simbahan, sa church building minsan, kapag hindi tayo naging wise, nagagapi agad tayo ng ating emotion. 'Di ba? Minsan pag uwi sa bahay, pag walang na-prepare na pagkain, wala naman tayong pagkain. Di ba? Ano nagagawin natin? Paano tayo na mangyari sa atin? Kagagaling lang nun sa worship, ha? Ano ba mga anak? Ang ingay nyo. Bukas, maaga pa, matutulog pa ako ng maaga pa ako gising. Tumataas na naman ang ating emotion. Di ba? Totoo ba yun o totoo? Pag walang trabaho or nasisante or humihina ang negosyo, naapektuhan tayo. Which is, normal naman yan. Pero kapag nasa atin ang truth, na katotohanan na ang Diyos ng Israel ay Diyos natin sa uling mga araw that can provide. Amen. Sabi ni Paul, He's able to do according to His will. Sabi diyan, higit pa sa mga bagay na ating iniisip o inaakala, mayroon palang paraan na magagawa ang Diyos. Kaya huwag kayong mga padala minsan sa ating mga emotions. Masyado tayo minsan nababad sa mga awit, pagsamba sa Diyos. Pero paglabas, dapat tayo ay in full of Holy Ghost pa rin. Hallelujah. Kahit nandyan ang mga problema sa harapan ay meron pa rin kagalakan na humaharap sa mga sitwasyon. Amen. So because of the truth, because of the grace na biyaya ng Diyos na ating tinanggap sa magitan ng kanyang mga salita, nagkakaroon tayo ng maraming reason, mga dahilan para sumamba sa Diyos. Now, ano ba ibig sabihin ng worship? So, pinakita ko na sa inyo kanina, to give reverence or to adore. So, ito ay ginagawa natin, hindi naman yun talaga mawawala, no? Through singing, umaawit tayo para magbigay lugod sa Diyos, sumamba, itaas ang kanyang dakilang pangalan. Well, in fact, ito ay pwede natin gawin, o pinakita ni David, ating punta ng Psalms 22, mga kapatid. Sa Psalms chapter 22. Sabi sa verse 22, I will proclaim your name to my brothers. In the midst of the assembly, I will praise you. It's like a giving of testimony. Kaya huwag natin hayaan na wala tayong pagkakataon, hindi tayo minsan makatayo to testify. Because when we testify, we proclaim the glory of the Lord. We praise, we adore the Lord by the way of testimony. By testifying what the Lord has done sa buhay natin. Kahit man walang singing, we can praise and we can worship the Lord by His goodness, by the Word na siya gumagawa sa buhay natin, by the truth na gumagawa sa buhay natin, ay magagawa natin mag-testify, mag-declare, magpahayag. Amen. In public, ibig sabihin in congregation. At ito'y bahagi, mga kapatid, ng ginagawa pa rin natin na pagpupuri sa Diyos. Yes. Kaya hindi lang tayo nagpupuri sa Diyos kapag may mga joyful singing, ha, mga kapatid. Yung ating pagtayo riyan, ng pag-testify sa harapan ng mga mananampalataya is an act of worship. It's an act of praising the Lord. Psalms 35 verse 18, I will give you thanks in the great congregation. I will praise you among a mighty people. So ang pag-adore sa Diyos, it can be done through singing or speaking or declaring, pagpapahayag. Yung pagpupuri na ginagawa natin, yung pagsamba na ginagawa natin, mula sa ating mga puso at kaluluwa ay ating ipinapahayag sa harapan ng Diyos, sa harap ng congregation. At ito ay isang bahagi ng act of praising and worshiping the Lord. Kaya kapag tayo ay nasanay in joyful singing, tayo nagpupuri, in solemn song tayo sumasamba, masyadong kumbaga, nandun na lamang yung pagsamba
masyado namang napakaliit ng panahon ng iyong pagsamba na ginagawa sa Diyos. Siya ay parang nakulong na lamang sa ganung kalagayan. Kaya nga yung mga anak ng Diyos, kahit hindi mahusay umawit, di ba? Dahil minsan, baka inisip natin, yung mga mahusay umawit lang talaga nagpupuri. Kahit gaano ka kasintonado, kapag umawit ka sa Diyos, it is praising, it is worshiping. Amen. Hindi man tayo lahat mahusay, magpahayag through singing. Dahil ang bahagi na ito, mga kapatid, kapag ganito ang ating kaisipan, Wednesday, Friday, sa mga kabataan, prayer devotion, and then Sunday, kapag ating kaisipan ay lagi ang sinasabi, ako'y sasamba sa Diyos. At yun nga, nasanay tayo through singing, paghahandog ng mga awit sa Diyos. Tila ba parang lumiliit ang kayang gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya minsan, nag-i-amen lang tayo kapag umaawit. Minsan sinasabi lang natin, praise the Lord, dahil tayo umaawit. Pero sa panahon na mayroong pag-deliver ng truth sa ating kalagitnaan, nasaan na yung mga amen ninyo? Nasaan na yung mga praising ninyo? Dahil kapag dumating ang truth sa iyo at ito'y nagpakilala, ito'y nagpahayag ng kadakilaan ng Diyos, ang puso mo ay bubukhal ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ikaw ay magpapahayag mula sa iyong puso, purihin ang Panginoon. Panginoon, sambahin ka. Because of the truth na iyong nakikita, na iyong naunawaan sa mga salita ng Diyos. Dahil sa kadakilaan ng Diyos, ng kaligtasan, ng pagpapabanal, ng paglilinis ng buhay mo, ng pagtutuwid sa buhay mo, pag-aayos ng buhay mo, pagmumolde ng iyong lakad. Hallelujah. Kapag ito'y dumarating in truths, in His message, sa mga preaching, sa mga pangaral, doon pumapasok yung pagpihit ng Espiritu ng Diyos sa ating mga kaluluwa para tayo dalhin in true worship. Hallelujah. Amen. Minsan, napapanood ko sa ilang mga services, bagamat hindi naman natin sila naka-fellowship, pero sila ay, sabihin natin, mga message believer din naman. O maaring may mga bagay lang na iba sa atin. Pero isang bagay ang nakahanga, o tawag niyan, sabihin natin na tayo ay parang naninibugho sa isang makadiyos na paninibugho. Yung parang tayo nagsiselos, or parang gano'n, no? Na sila in spirit. Kapag talaga naman na deliver ang salita ng Diyos, nandun yung kailang mga puso ay umaalab. Purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos. Ang Diyos ay karapat-dapat sa pasalamat. Bagamat, of course, hindi natin gagawin yan na wala sa kaayusan. Dahil sa panahon ni Barbanam, kanyang sinasawa yung mga out of order sa panahon na siya ay nangangaral. Pero ang ating mga puso't kaluluwa, kahit tayo ay tahimik lamang, nag-aamen tayo ay nagpupuri sa Diyos because of His truth, because of His Spirit na malayang kumikilos sa atin, marami tayong nakikita sa mga plano at kabutihan ng Diyos. Marami siyang pinapakilala, marami siyang pinapahayag sa iyo. Punta natin ang Amos chapter 5, mga kapatid. Amos chapter 5, verse 21. Ang sabi ng Diyos sa bibig ni Amos, I despise your feast days. Bakit ang Diyos dumating sa ganitong panahon? Dahil nga ang bayan ng Israel ay masyado nang naging particular sa kanila yung piyesta, yung mga ordinances, yung mga rituals. Pero wala na silang totoong pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang mga puso ay nalalayo na sa pag-ibig sa Diyos. Sila ay masyado nang nabubuhay sa mga ritual, sa mga paghahain, sa mga awit. I do not savor your sacred assemblies. Dahil nga iyon sa patuloy na kasalanan na nangyari sa bayan ng Israel, kaya nga sila ay pinahintult ng Diyos na sila ay mabiyag ng mga bansa. Sila ay makaptives in Babylon for 70 years. Bahagi iyon ng mga pagsaway, pagtuturo,
pagpapaalala ng Diyos na inyong iniwan ang truth, na inyong iniwan ang Diyos na tumawag sa inyo. Inyong iniwan ang inyong mga unang pag-ibig. Hallelujah. Kaya dumating sa point na ang Diyos ay hindi nalulugod. I do not savor your sacred assemblies. Gaano ito kabigat, kalungkot para sa atin na ang assemblies na ito ay dumating sa panahon na wala ng Diyos na kumikilos. Hallelujah. Hallelujah. Wala ng Diyos na nahabag. Dahil masyado na tayong, masyado na tayong naka-incline sa mga bagay sa lupa. Hindi na tayo makapag-worship dahil walang-wala na tayo. Hindi na tayo makasamba sa Diyos. Hindi na tayo makaparoon sa mga pagkakatipon dahil tayo ay gipit na gipit o maraming mga bagay na nangyari sa atin. O sabi ng Diyos, hindi ko na tatanggapin ang inyong assemblies. Though you offer me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them, nor will I regard your fat and peace offerings. Imagine ang bahay nag-ahandog ng isang maayos na handog sa Diyos. Mula sa pinaka-first class na alaga na tupa o baka, blameless, walang kapintasan, tawag yan, nami-meet yung requirements ng pagsamba, ng paghahain sa Diyos. Pero narito ang Diyos, sabi niya, hindi na ako nalulugod. Hallelujah, hindi ko natatanggapin ang inyong mga pagsamba, ang inyong mga handog sa akin. Sabi sa verse 23, take away from me the noise of your songs. Yan, puro awit na lang, di ba? Sino rito nasa music ministry na masaya lang kapag kanya nagagampanan ng kanyang tungkulin sa ministry? Sino sa atin kapag tumutugtog lang tayo, sabihin natin tayo ay masyadong hype na hyped. Pero pagbaba sa entablado, ang mga puso, ang mga kaisipan, puno ng mga, walang direction. Walang tama na pananampalataya. Kahapon ay share ko sa aming meeting. Alam niyo ba, sa ating panahon may mga ministry na sinishaken ng gawa ng sanlibutan ng kasalanan, nakapasok sa kalagitnaan ng mga gawain. I will not mention the ministry. Pero ang bahagi ng music ministry, ang mga bahagi doon, ang mga may part doon sa ministry ay nahuhulog sa fornication. At walang magawa we don't know kung bakit hindi nabibigyan ng disciplinary action at nagpapatuloy pa rin. At yan ay mula sa mga tamang source, mga kapatid. At hindi ito pagbababa sa kanino man. Pinapakita ko lang sa inyo na totoo na ang dyablo ay galit na galit sa ating panahon. Ang sabi ng prophet, siya ay to step ahead. Lagi siya nangunguna, gusto niya laging pangunahan ang mga gawa ng Diyos. At kapag tayo ay mahina, sabi nga sa inyo last Wednesday, kapag ang ating mga espiritu ay hindi maayos sa harapan ng Diyos, madali tayong matangay ng mga sitwasyon. Madali tayong matangay ng kasalanan, madali tayong mahawa ng sanlibutan. Could you imagine, anak ng magagawa hindi kayang disiplinahin na gumagawa na ng hindi maayos sa ministry. Bahagi ng music ministry, sabi sa isang magagawa nag-share sa akin ay nagda-drugs. Could you imagine, nagda-drugs? Na bahagi ng music ministry. Ang sabi ng Diyos, take away from me the noise of your songs. Hallelujah. Sabi ni David, make a joyful songs unto the Lord. Yes. Hindi para sabihin na mali ang kasiyahan, kagalakan, ang pag-iingay. Kung tama ang puso mo, yan ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pero kung tayo ay lalakad na pasaway lagi tayo, ang ating mga espiritu hindi natin pinapasakop sa kalooban ng Diyos, tayo pa rin ang nasusunod sa ating mga kagustuhan, sa ating mga desire. Ang sabi ng Panginoon, take away from me the noise of your songs. Hallelujah. Tigilan na muna natin yung choir, awit, mga handog sa Diyos, kung hindi natin ibababa ang ating mga espiritu sa espiritu ng Diyos. For I will not hear the melody of your string instruments, but let justice run down like water, and righteousness like
a mighty stream. So ito yung hinahanap ng Diyos. Amen. Inyong alisin yung mga ingay ng mga awit. Hindi na ang Diyos makikinig kapag ang ating mga puso at kaluluwa ay hindi natin pinagyaman sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa paglakad, sa truth sa ating panahon. Hallelujah! Masayang ang mga pagsisikap at pagpapagal. Pero kapag tayo ay gumaganap sa ministry, bahagi ng paglilingkod sa Diyos, and that is also a part of your worship sa Diyos, may Diyos na tumutugon sa iyo, may Diyos na nagbabantay, nagko-consider ng iyong hain. At sa panahon na ikaw ay dumalangin sa Diyos, sa panahon na ikaw ay humibig sa Diyos, may Diyos na dumirinig ng iyong mga dalangin. Hallelujah! May Diyos na hindi tumatalikod sa iyo. May Diyos na umaabot sa iyo. Hallelujah! Dahil nakita niya, tama ang puso. Hallelujah! Dahil nakita niya ang pananampalataya sa puso mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, sa iyong mga pangailangan, hindi ka tatalikod sa pananampalataya. Dahil ang Diyos, sabi ni Paul, siya hindi nalulugod sa mga tumatalikod. Hallelujah. Kundi siya ay nalulugod sa mga nagpapatuloy. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Ang Diyos ay nalulugod kahit walang-wala ka na, nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Tumatayo ka in truth sa buhay mo. Hallelujah. Hindi ka nakapagod lumakad sa kabanalan, sa kaayusan, sa pagpapasakop sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano sabi ng Diyos? Let the justice run like waters. Ibig sabihin, magpatuloy ang katarungan, ang biyaya, ang pagkilos ng Diyos. Ang katuwiran ay mag-overflowing like stream. Nagpapatuloy na umaagos ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Hindi lang tayo puro awit, puro ministry. Tayo ay may salita din ng Diyos. Amen. In spirit and in truth, we worship the Lord. Yes, amen. We walk not by, tayo lumalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin lamang. Yes. Tayo lumalakad hindi sa ating mga emotion, tayo nabubuhay, hindi naglilingkod sa Diyos sa ating mga sariling lakas, kakayahan lamang. Tayo ay naglilingkod sa Diyos because ang Diyos ay gumawa sa atin ng mga dakilang bagay. Amen. Let the righteousness run. Let the truth run. Magpatuloy pa ang paggawa ng Diyos sa buhay natin through His Word. Sumasampalataya pa ba tayo? Malapit na ang Panginoon sa Kanyang pagbalik, sa Kanyang pagparito, sa Kanyang iglesia. Ang sabi ni Pablo, ina-advise tayo, admonish one another. Bearing one another. Forgive one another. Hallelujah. Ito'y mga bahagi ng paglakad in truth sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lumilihis ng paglakad sa kalooban ng Diyos. And in doing so, ginagawa natin ang ating bahagi, offering our lives as a living, holy, acceptable sa harapan ng Diyos. Let the justice roll out or run like waters. Katulad na nangyari sa panahon na si Cain at Abel ay naghandog sa Diyos. Si Cain ay naghandog out of obligation. But Abel brought the offering, his sacrifice out of faith, sabi ng Scripture. Amen. Na may kasamang pagsamba, tama na pagsamba sa Diyos because of his faith. At ang Diyos ay nalugod sa kaniyang hain. Again, what is true worship? True worship is not confined to what we do in church or in open praise. Kaya sana ay maging malinaw na sa atin, sa ating panahon, na hindi dahil tayo ay solemn, very solemn na umaawit, we're worshiping the Lord. It is only a part of giving adoration sa Diyos. Ang tunay na pagsamba is about acknowledgments of God. Pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kaluwalhatian. At alam niyo ba, ang highest form of worship is by obedience. Amen. Yung pagsunod, yung pagpapakumbaba sa paanan ng Panginoon. Amen.
Yung pagbibigay ng iyong buong lakas sa Diyos. Pagbibigay ng iyong buong kaisipan sa Diyos. Hallelujah. Hindi ka na mag-entertain ng mga bagay sa lupa na makaka-distract ng iyong panampalataya ng iyong journey. Ibibigay mo yung buong lakas sa Diyos. Amen. Ipapagkatiwala mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sasampalatayanan mo anumang sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Hindi ka na mangangatwiran sa anumang salita ng Diyos. Yes. Amen. Kaya ang sabi sa inyo kanina, it's about believing, it's about living in the truth ng salita ng Diyos. Alam niyo, maraming hirap mamuhay ng may kabanalan. Yes. At yun dahilan sa mga denomination, hindi masyado yung pinapansin. You can wear what you want to wear. Go to church, ano man ang iyong kalagayan, it's all right. Kaya nga sila, di ba, mga Katolik, mayroong, ang tawag doon, Bar Joey, kumpisalan. O doon papasok, yung mga gusto magkumpisal. Of course, siyempre, pag may kaya ka, mas malaki yung may bibigay sa pari na handog. So, yan ang espiritu ng denomination. Nang sabi ng prophet yan ay hinatulan na ng Diyos ang sistema na ginawa ng tao. Pero sa atin sa bahagi natin bilang mga totoong mga mananampalataya, dalangin ko na nawa tayo ay magbigay ng true worship sa Diyos. Yung binanggit ni Paul, ating balikan sa ating teksto. Ito yung tinatawag na living sacrifice. Ito yung tinatawag niya holy, living sacrifice, holy, acceptable sa harapan ng Diyos because of the obedience sa salita ng Diyos, yung pagsunod, yung pagbibigay ng iyong buong sarili. Naranasan niyo na ba yung mga kapatid, inyo nang inihandog ang iyong buong buhay sa Diyos? Yes. Amen. Konti pa lang ang naghandog ng kanilang buhay sa Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa. Sabi ni Jesus, inyong iibigin ang Diyos ng iyong buong pag-iisip, buong lakas, buong kaluluwa. Mga kapatid, ito'y totoong karanasan. That's right. Ito'y karanasan natin sa salita ng Diyos. Believing the truth, natuto tayong lumakad in faithfulness sa salita ng Diyos. Hindi naman natin sinasabi na tayo ay hindi nagkukulang o may mga kahinaan. Bahagi pa rin na tayo ay nagkukulang pa rin o mayroon pa rin limitado ng mga kahinaan sa laman. Pero kapag tayo mababa ang puso, sabi ng Diyos, siya'y nalulugod sa mga nagpapakumbaba. Amen. Kanyang ibinabangon ang mga nagpapakumbaba. Hallelujah! Ang sabi ng David, kahit ilang beses akong malugmok, ako ay ibabangon pa rin ng biyaya ng Diyos. Kapag tamang ating spirito, kapag tamang ating paglapit sa salita ng Diyos, mayroon tayong tamang panampalataya ng pagkilala sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos ay tumutugon, ang Diyos ay umaabot sa atin. Amen. So, tayo ay sumasama sa Diyos in spirit and in truth. Totoo ba yan, mga kapatid, sa umagang ito? We adore God because of His greatness, because of His goodness sa buhay natin. Huwag tayong magkulang sa pagbabalik ng papuri sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi sasapat yung panahon ng praise and worship, I will tell you. Kulang yung panahon na yun. Kaya nga pagkatapos nun, magpatuloy ka na sumamba sa Diyos, ipamuhay mo ang katotohanan sa buhay mo. Lumakad tayo ng mayroong pagtatapat sa salita ng Diyos, saan man tayo pumaroon, trabaho man, negosyo, nag-aaral man, o saan man tayo pumaroon, ay taglay-taglay natin ang katangian ng katotohanan sa salita ng Diyos. Hindi tayo umaalis sa kalooban ng Diyos. Dahil guilty tayo, sinabi ni Jesus, kayo ay mga hypocrites. Amen. Kapag kayo ay nasa loob ng sambahan, saka lang kayo nagpupuri sa akin. Saka lang kayo sumasamba sa akin. So we worship God in spirit and in truth. At yung ating ginagawa ng pag-awit, tulad sabi nga sa inyo kanina, this is only just a part of worship. Hallelujah. Bahagi lang po ito. At ito ay
biblical din naman, na sinasabi rin naman ng mga sulat ni Apostle Pablo. Punta natin Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse 19. Sabi diyan, speaking to one another in psalms and in hymns and spiritual songs, singing and making melody with your hearts to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to our God and Father. Colossians 3 verse 16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. So bahagi talaga yan. Hindi natin sinasabi na mali yan or hindi yan bahagi sa pagsamba sa Diyos. Atin punta ng Hebrews 13 verse 15. Ano sabi diyan ni Paul? Through Him, sa magitan ni Kristo, then let's continually offer up a sacrifice of praise to God. So nagpapatuloy pa rin. Hindi matapos-tapos ng mga papuri at pasalamat. That is the fruit of lips praising His name. Pero kung atin titingnan yung talata na ito, hindi lang naman talaga siya nakatayo o nakadikit sa tinatawag na pag-awit. Kaya ang sabi sa inyo kanina, kahit tayo nasa bahay, we can praise and worship. Amen. Pwede tayo, sabi pa nga ni Pastor Joe, doon sa Masbate yata yun, nabanggit niya. Kahit naglalaba ka, kapag ikaw na-inspire ng kautuhanan na iyong binubulay-bulay, pagkatapos mo marinig sa nakalipas sa pangaral, habang naglalaba ka, pwede kang ikil sa Panginoon. Purihin ang Panginoon! Yes. Hallelujah. Habang nasa trabaho ka, purihin ang Panginoon! Amen. Dahil may Diyos na lang ako, hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinababayaan. Amen. Diba? Sambahin ang Diyos! Actually, yan ang katangian ni David. Marami siyang mga awit. Sabi nga kahapon, meron doon na sinasabi, make a joyful noise to the Lord, magkaingay tayo, magpuri sa Diyos. Pero marami siyang sulat na awit that we don't know how to sing it. Kung paano niya inawit yan, mabilis ba o mabagal. Pero isang laman yan ay pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pag-adore, pagkilala, pag-glorify, pagtaas sa kadakilaan ng Diyos, marami siyang naisulat ng mga awit para sa Diyos. So nagpapatuloy tayo in sacrifice of praise, the fruit of our lips. Kaya nga hindi lamang tayo sa bahay-sambahan magbibitaw ng papuri sa Diyos. Kung tayo ay nasanay na dito lang tayo nag-aamen sa ating mga tahanan, masanay na tayo. Kung dito lang tayo nasanay na, Panginoon, pinupuri kita sa iyong tahanan, sa iyong silid, manalangin ka, sabihin mo rin, purihin ka, Panginoon. Amen. Purihin ka, O Diyos, ng buhay ko na tumawag sa akin. Purihin ka ng Diyos ng aming tahanan, ng aking mga anak, ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Hindi lamang sa panahon na tayo ay narito, hallelujah, pero isang malaking privilege kapag tayo nagsama-sama, there is one accord, hallelujah. One love, one joy, one inspiration. Isang tinig na sumasamba sa Diyos. Kaya nga lagi sinasabi minsan ng mga MC song leader, wag natin tipirin. Totoo yun, wag niyong tipirin. Sa bahay nga, hindi na tayo nakapagpuri. Dito pa kaya titipirin pa natin. Sa bahay nga, hindi na tayo nakapanalangin. Dito, tipid pa tayo manalangin. Sa bahay nga, hindi na tayo makapagsamba. Dito, tipid pa rin tayo sa pagsamba sa Diyos. This is the right time, right place, right moment. Pero sabi ni Paul, ito yung bunga ng ating mga labi at pagpupuri sa Diyos. Sabi niya, let's continually offer up a sacrifice of praise to God. At hindi yan nakakontain lamang sa during our services. Pagdating sa verse 16, do not forget to do good and to share. Yan. Huwag niyo kalimutan ang paggawa ng mabuti, paglakad sa katotohanan. For with such sacrifices, God is well pleased. Hallelujah. Diba? Kahit pala hindi tayo masyado nakakaawit sa panahon ng ating gawain, pero tayo ay may paglakad sa truth. Ang ating mga puso ay may pagsamba sa Diyos. Ang sabi diyan, ito ay well pleased, ito ay kaya-aya pa rin sa harapan ng Diyos. Huwag niyo kalimutan gumawa ng mabuti at magbahagi, for with such sacrifices God is well pleased. Diba? To do good, sabi diyan. Ibig sabihin yan, yung pag-serve sa isa't isa. Pagka nakita kayo sa kanto ng kapatid, then kung may panahon mag-usap, mag-sharing. Kung may pagkakataon sa bahay, di ba? To do good and to share means to communicate. So ito'y bahagi ng ating worship and God is pleased sa bagay na ito.
So I pray and I hope na na-exercise pa rin natin ang bagay na yan, mga kapatid. Hindi tayo tuwing Sunday lang nag-uusap, ha? Baka naman tuwing Sunday lang tayo nagkikita, tuwing Sunday lang din tayo nag-uusap. Pagka binasa mo yung messenger, mas maraming kausap sa libutan. May. So wala nang panahon sa isa't isa. So doon sa ating text na binasa, doon sabi sa inyo kanina ay hindi nagpapakita ng service of worship. But ito ay service to God. Paglilingkod sa Diyos. Service of worship to God. So may kinalaman ito sa isang uri ng buhay ng paglilingkod sa Diyos in spirit and in truth. Let's open our Bible in John chapter 4 sa ilang mga sandali. Ako ay nagpapasalamat sa kalakasan bigay ng Panginoon sa akin dahil kanina ay talagang mahina ang patang-patang aking laman. John chapter 4 verse 21, Jesus said to her, doon sa Samaritan woman, "Believe me, woman, that a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." Paano na sinasamba ang Diyos? Through sacrifices. Through serving doon sa templo. Pagpatay ng hayop, sa lahat ng mga ordinances na ginagawa nila para takpan ang kanilang panandalian, matakpan ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos, they do the service to God. At sabi ni Jesus, dumating ang panahon, you will worship the Father neither on this mountain or in Jerusalem. As we know, in Jerusalem, nandun ang temple. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. Because salvation is from the Jews, but a time is coming, and even now has arrived. Dumating na yung panahon when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Amen. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Sa panahon ng lumang tipan, ang templo ay nasa Jerusalem, at yun yung tinatawag na dwelling place of the Lord. May mga instances sa lumang tipan, kapag nananalangin ang mga propeta ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, they used to pray na ang kailang mga panalangin ay directed sa Jerusalem. Naka-direct. Kung paano nila ginagawa yun, yun ay biyahe ng Diyos para makita nila, ito yung dako. Kung sila ay nasa part ng east, titingin sila doon sa kabila, nandun yung Jerusalem, and they pray to God. Like sa panahon ni Daniel, nang siya ay manalangin, di ba, doon sa kanyang kwarto, binuksan niya yung bintana, at sabi ng scripture, siya ay nanalangin towards the temple of the Lord. Pero dumadating ang panahon, sabi ni Jesus, you will not worship God in this mountain or even in Jerusalem. For God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kung saan nandoon ang Diyos, ang mga tao ng Diyos, doon sila sasamba sa Diyos. Hindi na sa Jerusalem, hindi na sa mga lugar na in-appoint ng sino man, kundi in all places kung saan nandun kumikilos malaya ang Espiritu ng Diyos, doon ay mayroong pagsamba, pagsunod, hallelujah, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pagkilala sa Diyos na dakila, na makapangyarihan sa lahat. Sa panahon natin, saan tumatahan ang Diyos na Espiritu? Sa mga panahon nakalipas, God dwells in His temple. At anong sabi ni Jesus? Ito'y tinayo ng inyong mga magulang. Di ba? Ilang taon tinayo? Daan-daang taon tinayo ang templo, pero kapag ito inyong giniba, ito'y ibabangon. Sa ikatlong araw ay ibabangon ng Diyos. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Jesus ay hindi na yung templo na literal, kundi yung kanyang katawan. Na ang Diyos na dakila ng mga panyan sa lahat ay nanahan in fullness sa pamamagitan ni Kristo. Pero sa atin, saan tumatahan ngayon ang Diyos na Espiritu? Sige, iyahang konti. Saan tumatahan
nananahan ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon. Praise God. Hallelujah. Anong sabi ni Paul? Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? Na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Hallelujah. And that's why kung saan man tayo nandoon, hallelujah, tayo ay merong dala-dalang Espiritu ng Diyos, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, at tayo ay lumalakad in truth. And that's why, hindi lamang sa panahon na tayo ay nasa church building tayo sumasamba sa Diyos. Saan man tayo pumaroon, nasa trabaho, nasa paaralan, nagtuturo, hallelujah, naglalaba, nagnenegosyo, nagdadrive ka, ang puso mo ay nag-aalab in spirit and in truth, hallelujah. Hindi ka nalalayo sa kalooban ng Diyos, hindi ka nadidistract ng mga bagay sa lupa, ikaw ay patuloy na nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Continually praising the Lord. This is the fruits of your lips, hallelujah. Pag uwi mamaya sa bahay, nagpapatuloy ang puso na humihibig, sumasamba, Panginoon, napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi lamang sa panahon tayo narito. Ito ay isang pagkukunwari. Kung ito'y gagawin natin na tayo nasanay lamang. Linggo na naman ako isasamba sa Diyos. Pero nakalimutan mo, in your time, in your right time or place, kahit sa bahay mo nandun ka, kahit ikaw ay mag-isa nag-aalmusal, inaalala mo ang kabutihan ng Diyos. Sumasamba ka in all His goodness, in all His mercy. Naluluha ka na lang kung gaano kabuti ang Diyos. Sa taas ng bilihin ngayon, mabuti pa rin ang Diyos. Sa kaguluhan nangyari sa Middle East, mabuti pa rin ang Diyos. Kaya say amen, mga kapatid, hallelujah. Sino magpupuri at sasamba sa Diyos sa umaga ito? Kahit nag-aagulo ang buong sanlibutan, ikaw ay kumapit sa pangako ng Diyos. I will be with you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Sambahin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Purihin ka ng iyong mga banal sa panahon na ito. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Hindi na tayo ngayon sasamba doon lamang sa Jerusalem o kung saan yung alam natin dako na ginagawa noon ng mga Hudyo. Dumating ang panahon, all the worshiper will worship God in heaven, in spirit and in truth. Kaya kahit saan ka pumaroon, anak ng Diyos, hindi nawawala ang iyong pagiging anak ng Diyos. Hindi nababago ng mga sitwasyon ang iyong pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ikaw man ay maparoon sa gitna ng mga lobo. Hallelujah. Ikaw man ay maparoon sa bilangguan like Paul and Silas. Hallelujah. Hindi nakapigil ang kulungan doon sa kaloob-looban nila. May tanakailangan kamay at paa nila. Pero ang Espiritu ng Diyos, ang kautuhanan ay nagpapatuloy na kumikilos sa puso nila. Kaya sila ay sumamba, umawit sa Diyos. At may Diyos na tumugon dahil kanyang pinahawalan ang mga bihag kasama na si Pablo. At ang sabi ng Scripture, maging yung bodyguard or yung security guard ay tinawag, nakatanggap ng kaligtasan. Hallelujah. Today, sabi ni Jesus, the Scripture is fulfilled. We will worship the Father, the Lord our God in heaven, in spirit and in truth. Kahit na sabihin natin hindi natin kayang tapatan ang tawag niyan, ang level ng music ministry ng mga denomination. Dahil sabi ko nga, nung kami nag-sharing mga pastor, yung iniisip natin na high-tech na, meron pa palang mas high-tech sa atin. Yung iniisip natin sa ating mga tech team, na meron tayong mainam na panel, meron pa palang mas sigit dyan. Pero it doesn't matter, hindi yun yung basihan ng pagsamba sa Diyos. Hindi dahil sa ito'y simple mga bagay o ito lang yung ating kaya ay hindi na kayang gumawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. It doesn't matter because sa mga panahon na nagsisimulang ministry ay halos sandang ka lang taas ng amplifier. Ganito lang kudrado ang amplifier namin noon. Kami dito, nagagawain kami dito ang gitarista. Napakasimple ng worship pero yung church building niyayanig ng Espiritu ng Diyos. Mayroong kapangyarihan ng salita ng Diyos. May mga buhay na binago ang Diyos. Hallelujah! Hindi na sayang ang pagtuturo ang pangalan ng mga lingkod ng Diyos. To the point na makaranas ng maraming mga trials sa ministry. To the point na nandiyan maraming mga problema sa ministry. Minsan kalabang pa ng elder ang pastor. Minsan may mga discouragement. Minsan mga hindi
pinagkakaunawaan ng isa't isa, pero nagpatuloy ang pagkilos at paggawa ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Dahil hindi tayo sumasamba according lamang sa ating mga kagustuhan. Hindi tayo sumasamba dahil gusto lang natin gawin ang bagay na ito. But because this is the truth, this is the grace of truth na gumawa sa buhay natin. 1 Peter chapter 2 verse 5. That's why even in delivering the word, even in the time of preaching, ang ating mga puso ay may pagsamba pa rin sa Diyos. May alab, mayroong pagkilos ng Spirit. Diba? Nagpapasalamat tayo sa mga kasimplihan ng mga pagtuturo, mga pangaral. May Diyos na dumadakila sa atin. Amen. Sabi ni John, I must decrease, He must increase. Ang iglesia ay supposed to be makaranas na ng buong pagpapakumbaba in full obedience. And let the Spirit of God and the Word of God manifest, madakila sa ating kalagitnaan ngayon, na anuman ang ating hilingin sa Kanyang pangalan ay may Diyos na tutugon sa ating mga dalangin. Amen. Hallelujah! Yung mga panahon na lumipas ay unti-unting i-restore ng Diyos ang mga kagalakan. Hallelujah! Praise God. Yung mga panahon na tayo ay may pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Yung mga panahon na kahit sintonado yung song leader, sintonado yung MC, pero mayroong malayang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Dahil hindi nga ito nakabase sa awit lamang, ito'y nakabase sa Spirit and truth na nasa atin ngayon. Hallelujah. Dahil sa salita ng Diyos na malayang gumagawa sa ating kalagitnaan. Ano sabi ni Peter? 1 Peter 2 verse 5, you are also a living stones, Amen. built up as a spiritual house for a holy priesthood. Para ano? So tayo ay merong pagkasaserdote. Tinatawag din tayong mga spiritual na mga priest. May pagka-priesthood. Para ano daw? To offer spiritual sacrifices. Hindi na katulad sa lumang tipan, kundi kung ano yung pagkilos ng Espiritu at ng katotohanan sa ating panahon. To offer up spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Hallelujah. So bagamat ang pag-awit ay pwede tayong maglaan ng adornment sa Diyos, pagtaas sa pangalan ng Diyos, pero hindi talaga yun ang pinaka-dahilan. Sa panahon na ang truth ay gumagawa sa atin, doon tayo totoong nakapagsasamba sa Diyos. Sa panahon na tayo ay nagme-meditate, sino pa sa inyo ang naglalaan ng panahon in meditation sa inyong mga bahay? Huwag nawang maubos sa buong maghapon na tayo nagpagal sa trabaho. Bigyan natin ng panahon ang meditation ng salita ng Diyos. At sa panahon na yun, hallelujah, mayroon kang panahon para sumamba sa iyong Diyos. Para magpasalamat, para ibalik sa Diyos ang buhay na ito ng kalakasan. Kailan tayo huling nagpahayag ng kalwatian ng Diyos? Kailan? Nung last Sunday? Nung last Wednesday? No, nawa hindi ganon. Kundi minsan, sabi sa mga awit, if I will remember, sabi ni David, kahit sa aking higaan, nababasa ng luwang aking unan. Bakit? Matutulog ka na lang. You're still in meditation. Gaano kabuti ang Diyos. Diba? Basang-basa na minsan ang unan mo sa kakaiyak sa kabutihan ng Diyos. At kung meron mang morning, meron mang mga pagluha, sabi rin ni Haring David, bagamat merong mga pagluha sa magdamag, pero sa kinaumagahan, may panibagong kagalakan. Oh my, ganong kabuti ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang iglesia, sa kanyang mga banal. So kailan tayo huling nagpahayag, nagpasalamat sa Diyos? Nawa hindi lamang sa mga panahon na ito, pero magagamit pa rin natin ang oras, tamang paggamit para sumamba sa Diyos. So we will worship God in spirit and in truth. And I can say, sila na nasa espiritu ng Diyos, o sila na may espiritu ng Diyos, sila ang sumasamba
na may katotohanan sa harapan ng Diyos. Otherwise, kapag tayo umaawit dito, sumasamba without the Spirit and the truth, tayo ay mga, sabi ni Paul, mga instrumento na walang tiyak na tunog. Mga cymbals na walang tiyak na tunog. Awit dito, awit doon. Kahit gaano pa kaganda ang awit mo, kung ang puso mo ay hindi nagpapasakop sa truth, sabi na binasa natin, kalimutan nyo, ilayo sa akin yan yung inyong mga may ingay na mga awit. Di ba? Kaya nga, one time, di ba, aking ding pinaalala sa ating music ministry, kapag tayo ay nasa panahon ng pag-awit, sana hindi lang tayo tumutugtog. Tayo ay bahagi pa rin ng pagkilala, pagpupugay, pagsamba sa Diyos. Huwag tayong mga tuod, huwag tayong mga parang ang mga iniisip ay nandun sa malayo. Paano na kaya bukas? Nako, ang gasolina, 100 na ang diesel. Oh, paano kaya sa trabaho? Nasa paglilingkod ka sa Diyos. Dapat ang iyong puso at kaluluwa ay iniahanda mong malaya din sa Diyos. Be a part of singing, of joyful singing, of sacrifices ng kagalakan. Kung maaari, itaas nyo rin ang inyong mga kamay. Kapag tayo ay in worship, kapag tayo ay sama-samang nagpupuri sa Diyos, minsan ay atin munang itigil ang pagtutugtog at tayo ay magpatiano din sa Espiritu ng Diyos. Amen. Diba? Kapag in prayer ang MC, hinahinaan natin yung piano, yung kalansi ng gitara, hayaan natin ang focus ng congregation ay nasa pangusap ng salita ng Diyos, nasa panalangin. Hallelujah. Amen. Huwag natin hayaang i-distract tayo ng ating flaws, ng ating mga pangangailangan. Hallelujah. Otherwise, pag uwi sabay, ay nanlulupay-pay pa rin tayo. Wala pa rin tayong lakas na nakuha sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, saan tayo, sa paano parang tayo maglilingkod sa Diyos? Balikan natin yun. By the renewing of your minds. Ihandog ninyo ang inyong mga katawan. Sabi diyan, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Hindi ito magiging banal sa Diyos kung hindi kung hindi malinis ang ating pagkataong loob. Yan ay yung ating kabanalan na inihandog ay mula yan sa ating mga puso at kaluluwa, mga kapatid, na lumalabas sa ating katawan, nag-express, nag-manifest. So ihandog natin a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service to God or worship. This is your reasonable worship to God. Yung paglilingkod sa Diyos na ginagawa natin. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Amen. Ang mga may espiritu ng Diyos, sila ang nakakaranas ng pagpapanibago ng pag-iisip. Amen. Hindi natin kayang i-transform ang ating mga kaisipan in our own might and strength. Kailangan natin ibabang ating sarili, ipaubaya sa Diyos, at bayang ang Espiritu ng Diyos ang kumilos upang yung pagkataong loob ay palakasin ng Espiritu ng Diyos. Upang ating maihandog ang ating buhay at makaranas tayo ng pagpapanibago ng buhay na ito ng kalakasan. By the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So doon pa rin tumatakbo si Pablo sa ating buhay na nakakaunawa ng tama at sakdal na kalooban ng Diyos. At kung ito'y ating na ipamumuhay, then ito yung kaaya-aya, katanggap-tanggap at isang banal na handog mo sa harapan ng Diyos. Ito yung living, holy, and acceptable worship mo sa Diyos kapag ikaw ay nakaranas ng renewing of your mind. Hindi ka na nag-iisip katulad ng sanlibutan. Hindi ka na nagsasalita katulad ng sanlibutan. Hindi ka na lumalakad katulad ng sanlibutan. Ang iyong buhay ay naihandog mo na sa Diyos. Buong lakas, buong pag-iisip, hallelujah, ibinigay mo na ito sa Diyos. Ipinasakop mo na ang iyong buong buhay sa salita ng Diyos.
Hindi ka na nangangatwiran sa salita ng Diyos. Amen. Hindi ka nalalakad, kaya nga sabi ni Jesus, being example para sa atin. Katulad niya, siya ay dumalangin sa Ama. Sabi niya, nawa lumagpas ang sarong ito. Pero, bagamat, huwag ang aking kalooban, kundi mangyari ang iyong kalooban, Ama. Amen. Hallelujah. So, kailan pa tayo maghahandog ng isang buhay na handog sa Diyos? Sa panahon lang ba na tayo ay nandito sa gawain ng Panginoon o nasa ating fellowship? Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Amen. Ang ating buhay na tinawag ng Diyos ng kanyang salita sa ating panahon ay hindi katulad ng mga tao sa libutan. Sabi nga nila ay parang kabute. Lilitaw, mawawala, lilitaw, mawawala. Hindi yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi ni Pablo, ay tumatago sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya, sabi niya, ay kapalatagan sa mga bagay nandun na hindi pa nakikita. Di ba? Yung mga pangako ng Diyos na hindi pa natin naabot. Ang ating pananampalataya, nagsasabi, ako'y sumasampalataya na ako ay makakabahagi sa araw na ang Panginoon ay mahayag sa kalangitan. Ang sabi ni Peter, when Christ shall appear, we shall also be appear with Him. At hindi po lahat ay makakasama, makakabahagi sa araw na yon, kundi sila lamang na mayroong tatak ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. You are sealed until the day of redemption, sabi ni Pablo. So paano yung mga may iwan na walang tatak ng Espiritu ng Diyos? Baka pag naputol ko, may iba yung mapulot. O paano yung mga may iwan na walang tatak? May karugtong yun ha, tatak ng Espiritu ng Diyos. Of course, you will suffer yung paghahari ng Antichrist sa mga panahon na darating. Because napakalinaw sa ating panahon, sa mga pangaral, sa mensahe natin tinanggap, ang sabi ng propeta ng Diyos, bago dumating ang Great Tribulation, the church will gone away. The church will be raptured. Kaya, sino sa inyo magpapasalamat pa rin sa umagang ito? Na kahit napakagulo ng panahon na ito, sabi ni Brother Branham, mas pipiliin ko pa rin mabuhay sa panahon na ito. Dahil ang mga nangyari sa ating panahon ay mga tanda ito na naisulat sa Scripture na mangyayari sa ating panahon sa uling mga araw. At kapag nangyari ang mga bagay ito, sabi doon, inyong itingala ang inyong mga pananampalataya sa kalangitan. Napakalapit na ng araw ng katubusan. Amen. Oh my. Hallelujah. Sambahin ng Diyos, purihin siya. So this is the living, holy, and acceptable worship. Kung ating naihandog ang ating buhay na malaya sa kalooban ng Diyos. So lastly, yung service dyan, sa Greek word is latreia, any service or ministration, or yung tinatawag na the service of God. So paano po tayo naglilingkod sa Diyos? By Spirit, by His Word. So may kinalaman ito sa pagtanggap ng salita ng Diyos, pagkilala, pagsampalataya sa kalooban ng Diyos, pamumuhay sa kalooban ng Diyos, paglakad sa mga salita ng Diyos. Sa ilang mga talata, gusto kong basahin ng Psalms, ating basahin sa last 119. So nabanggit ko na sa inyo kanina, kahit man sa lumang tipan, maraming pag-express ng paghahandog papuri. Psalms 119, 164. 7 times a day, I praise you. Wow. Panginoon, one time lang ako makapagpasalamat sa iyo. Panginoon, twice lang ako makaawit sa iyo, makapagbigay lamang ng, makapag-meditate man lang ng iyong salita. Pero sabi ni David, 7 times a day. Pero kung higit-higit at lubos-lubos ang kagalakan, pwedeng maging 8 times, 10 times, 20 times, o 100 times. Amen. You see? 7 times a day I praise you because of your righteous judgment. Amen. So ang pagpupuri sa Diyos ay meron palang kinalaman sa katuwiran o sa matuwid na paghatol o gawa ng Diyos. Amen. So hindi lang tayo basta nagpupuri, sumasamba because nandiyan na naman, tumutugtog na naman yung napakagandang awit ni Don Moen. Diba? Nandiyan na naman, umaawit na naman si Chris Christian.
Diyan na naman, umaawit na naman si La Fontaine. So, hindi po mali yun. Sinasabi ko lang na minsan nadadala tayo ng ganung mga pagkakataon. Pero, ang pagpupuri at pagkilala sa Diyos ay nangyayari kapag ang truth ay dumating sa iyo. Ang sabi ito, because of your righteous judgment, kapag gumawa ang Diyos ng isang matuwid na gawa sa buhay mo, ikaw ay hindi maaaring hindi magpuri sa Diyos. Psalm 7 verse 17, I will praise the Lord according to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. So meron pa rin pag-awit, okay? So hindi pa rin mawawala yun. Pero gusto kong iwan sa inyo mga kapatid, ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay hindi nakabase lamang sa mga awit. Ang ating pagpupuri dahil may ginawa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sino sa atin ang tumanggap ng kaligtasan na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, kung sino mas sumampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Sapat na ito para tayo ay mag-declare ngayon, sambahin ang dakilang Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah! Sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa akin, sa kanyang banayad na espiritu, sa kanyang mapagpatawad na puso, hallelujah, sa Diyos na hindi nakakalimot sa aking mga pangailangan, sa lahat ng bagay, purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat ay magsitayo mga kapatid. Tayo ay magpasalamat, dumakila, sumamba sa Diyos. Oh, we adore you, O God. We magnify your holy name. Purihin ka, O Diyos. Pinabalik namin sa iyo mga mataas na papuri at pasalamat. Una sa lahat, salamat sa katotohanan na dito mo kami tinawag sa uling mga araw. Panginoon, ang sabi ng Ilugit Apostol Pablo, without partiality. Hindi namin kailangang i-compromise ang truth dahil lamang sa kapirasong lugaw na katulad sa panahon ni Esau. Hindi namin may pagpapalit ang iyong biyaya sa anumang mga bagay, O Diyos. Napakayaman ng iyong biyaya sa buhay namin, Panginoon. Napakasagana ng iyong pag-ibig sa buhay namin, O Diyos. Lord, Ikaw ay aming tinataas sa aming kalagitnaan. Salamat, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, nililinis mo kami ng iyong salita, O Diyos. Salamat, pinababanal mo kami ng iyong katuwiran. Panginoon, tunay kami nagkulang sa maraming mga bagay. Pagpatawad mo sa amin kung kami ay may panahon na nagagalak lamang tuwing araw ng linggo na ito. At pagdating ng mga araw na dumarating, ay nakalimutan namin ang iyong kadakilaan. Huwag nawang mangyari, O Diyos. Kundi saan man kami dalhin ang iyong biyaya, ang aming mga labi ay patuloy pa rin magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Continually praising the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kahit man sa karamdaman kami ay magpupuri pa rin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Kahit man sa kawalan ng mga bagay kami ay sasamba pa rin sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay karapat-dapat in all worship and honor. Panginoon, inihahandog namin minsan pang aming mga buhay sa iyo. Be it a living sacrifice, holy, acceptable sa iyo, O Diyos. Saan man kami maroon, kung nasaan man kami bukas, trabaho, negosyo, pag-aaral, kami ay mga anak mo na tunay na mga worshiper, true worshipers, because God seeks a true worshipers. Oh, totoo yung sinabi, Panginoon. Ikaw ay nagsabi, ilayo nyo sa akin ang inyong mga ingay na mga awit. Dahil hindi ka nalulugod sa mga awit lamang, O Diyos, kundi kayo nalulugod sa isang puso na nagpapakumbaba sa iyong salita, sa iyong katuwiran. Oh, luwalhatiin ka, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain ka, O Diyos, ng iyong iglesia. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan. Salamat na patuloy mo kaming iniingatan sa uling mga araw na ito, O Diyos. Salamat na nagsusupply ka pa rin ng aming mga pangangailangan. Hindi nakakapigil, maaaring ang ilan dito nawawalan ng trabaho, humihina ang negosyo, hindi nakakapigil ito sa kagalakan namin, O Diyos.
Dahil ang kagalakan na aming tinanggap, ito ay unspeakable joy by your Spirit. Ito'y kagalakan na hindi maipaliwanag ng tao. Hallelujah. Ang sabi mo, Panginoon, na bibigay ko sa inyong kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ang aking ibibigay sa inyo. Oh, hallelujah. Amen. Ito'y kapayapaan na nabuhat sa iyong Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Ito'y gawa mo sa buhay ng bawat isa. Amen. Luwalatiin ka sa umagang ito. Dakilain ang iyong dakilang pangalan. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and say amen.